Bago ang lahat, si James Harden hindi pa nakakapirma ng kontrata sa Cavaliers kahit tapos na yung LeBron sweepstake. Kaya naman di umano hindi pa siya pumipirma, hindi naman sa gusto siyang alisin. May nabasa pa nga ako dong gustong i-trade ni Kevin Durant. Sumisingit kasi yung Cleveland dito kay Peyton Watson na meron di umano silang pagkakataon na makuha siya mula Denver Nuggets at magdidepende yon kung 2 o 3 taon ang pipirmahan ni Harden. Available kasi si Peyton Watson sa sign and trade ngayon dahil binigay ng Nuggets yung gusto nilang package. Willing makipag-trade ang Cavaliers based sa request ng Nuggets dahil gusto ni Watson around 20 to 25 million nasa at least 80 to 100. Kaya doon magdidepende yung kontratang pwedeng kunin ni James Harden dahil makakagawa sila ng cap space kung bababaan sa 30 million yung makukuha ni Harden. Based sa mga insider, ang gustong kapalit ng Nuggets, isang first round pick at isang rotational player kung Cleveland Cavaliers. Kasama kasi doon sa possible na kapalit si Jarrett Allen or Sam Merrill or kaya si Max Strus. Isa din sa best wing defender ng NBA itong si Peyton Watson at best defender ng Nuggets kaya mostly rotational player ang ipapalit nila. Limited teams na lang din kasi ang pwede makako kay Watson dahil puno na ang salary cap ng ibang mga teams. Kaya yung Cleveland naghahabol baka makuha pa nila or makakalaban sila sa Atlanta Hawks. Mahirap din isiksik si Peyton Watson sa Cleveland kaya dapat silang magbitaw talaga ng isang player sa pagitan nitong si Evan Mobley or kaya ni Jarrett Allen dahil sa kontratang pinirmahan ni Donovan Mitchell. Next year kasi magsisimula na yung 60 to 75 million na kontrata niya. Imminent na mag-trade talaga sila ng isang player sa pagitan ni Allen at ni Mobley. Magkakaroon kasi sila ng 140 million na kontrata sa 3 player pa lang na mahirap agad isiksik doon sa tax apron. Ang Miami Heat naman nagkakaroon ng internal issue paano di umano magiging fit ang duo ni Adebayo at ni Giannis. Parehong player kayang bumantay ng 1 to 5 position. Parehong player din makukonsider na rim protector. Pareho ding elite rebounder si Adebayo at si Giannis na pareho ding defensive player. In papers, ang Miami ang may best defensive frontcourt, parang pader na may upo. Defensively, malakas in papers yung Miami. Pero paano magiging fit si Adebayo at si Giannis pagdating sa offense dahil magkakaroon ng tinatawag na spacing sa loob ng court dahil pareha silang mostly nasa loob ng paint. Si Giannis dati may mga kasamang big man sa box pero mostly umi-score yun sa labas or sa 3-point area. Tulad na lang ni Brook Lopez kahit si Miles Turner. Based sa mga scouts, si Adebayo kailangang mag-adjust kay Giannis na dapat sundan ang blueprint ni Chris Bosh. Na mostly dapat maging shooter itong si Adebayo. Last season sa perimeter meron siyang 43% shooting. Sa mid-range 30%, hindi pa ganun kadami ang tira niya. Sa 3-point area naman 31%. Kaya mostly si Adebayo inside at perimeter scoring. Nung nakarang taon naman si Giannis sa perimeter merong 36%, sa mid-range 26% at 33% sa 3-point area. Mostly ng score ni Giannis last season layups at dunks na nasa 80% shooting. Ginagamitan kasi niya ng ikatlong paa, yun ang upo. Kaya di umano kailangan ng Miami Heat si Klay Thompson para sa spacing nila dahil nga 3-point shooter. Ang point guard naman nila na backup kailangan complementary din sa dalawang big man na makakagawa ng spacing. Si Westbrook kasi ang kinukunik sa Miami pero ang isa pang possible na pwedeng kunin nilang backup point guard si Bruce Brown na available pa rin ngayon sa free agency market. Last season sa Nuggets meron siyang 8 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal, 47 and 38. Isa din sa mga defensive guard na based sa scouting report, kailangan kasi ng team ni Giannis or merong Giannis ay isang defensive guard din. Isa lang sa mga option si Bruce Brown. Sinama pa rin kasi si Bradley Beal pero kung sa pagitan ni Brown at ni Beal, mas okay nang kunin si Bruce Brown kasi subok na. Si Bradley Beal kasi kapag nakuha na yung sahod, iskapo na. May kilala ko niyan sa office dati. Pinipigilan naman ng ibang mga insider na kunin ng Lakers si Jonathan Kuminga na bakit di umano hindi ituloy na lang ng Lakers ang trade kay PJ Washington. Na obvious naman na mas okay kumpara kay Kuminga dahil na din sa pagiging two-way player nitong si Washington. Nag-a-average siya last season ng 14.7 rebounds, 2 assists, 1 steal, 1 block, 45 and 32%. Nasa 19 to 24 million ang kontrata ni Washington, mas mababa kumpara sa hinihingi nito si Kuminga. Mas secure ang kontrata ni Washington sa loob ng 4 na taon. Based sa mga insider ng Lakers kaya ayaw kay Washington, wala na kasing ibibigay na draft picks ang Lakers kahit pa sinabi sa sign and trade sa Atlanta si Bando at isang first round pick ang kapalit kay Kuminga.
Second, yung mga taga-Lakers na rin nagsabi, magaling gumawa ng move or magpasign si Pelinka pero tagilid siya kung sino ang isasign niya or tinatawag nilang asset management. Basta na lang di umano makapag-sign itong si Pelinka, hindi tinitingnan kung magpipit ba sa system na meron sila. Isa pa doon, mas tiningnan kasi nila yung salary cap at yung mas bata si Kuminga kumpara kay Washington dahil mas fit sa timeline ni Luka. At ang pinaka-importante, hesitant di umano ang Dallas na makipag-trade sa Lakers dahil nga sa naging problema dati sa trade kay Luka. Ayaw na nilang mabalikan ng mga fans at media. Pero based sa mga scout at insider, si PJ Washington ang best available na small forward na pwedeng ilagay na kasama nitong si Luka dahil na din sa familiarity. So far, wala pa naman kasing team ang naghahabol ngayon dito kay PJ Washington via trade dahil gusto na rin naman ipamigay ng Dallas. Based naman sa ibang mga fans, at least yung Lakers ngayon hindi na makakapag-deal sa pressure kung merong mang iti-trade na player. Kumbaga kahit andun si Washington at Kuminga na makuha nila or hindi para sa lineup nila, hindi na pressure ang Lakers. Dahil hindi pa nagsisimula kahit yung training camp or hindi pa nakakaisang buwan si LeBron sa Sixers, inuumpisa na agad yung Philadelphia. Dahil sa podcast ni Rich Paul at ni Max Kellerman, sinabi kasi doon na dapat na di umanong i-trade ng Philadelphia si Embiid dahil hindi naman alam kung magiging healthy siya. Na naging rason kung bakit naging hesitant pa itong si LeBron na pumunta ng Sixers at kailangan pang makipag-meeting ni Joel Embiid at i-assure niya na healthy siya for next season. Ilan taon na rin kasing meron discussion na dapat mag-move on ng Sixers kay Embiid. Mga 2 years ago pa na sinabing tapos na yung the process mula nung magkaroon siya ng surgery sa kanyang tuhod. Na nagkaroon pa ng discussion na posibleng matapos yung kanyang karir. Meron ding bad timing kung kailan dumating si LeBron dun ulit ibabalik yung mga trade rumors or pwedeng i-trade si Embiid. Based pa sa mga fans, parang dinisrespect ni Rich Paul itong si Joel Embiid para pag-usapan na i-trade siya. Bad timing ngayon napapasok sa scrutiny itong si Joel Embiid lalo na andun si LeBron. Kada mali na mangyayari malamang magkaroon ng trouble na masama siya sa trade rumors. Isa pa, bago pumasok ng playoff at bago nila madisgrasya yung Boston Celtics, meron na kasing mga insider no na nagsasabing iti-trade na kasi si Joel Embiid para mag-move on na sila sa duo ni Maxey at ni Edgecombe. Hindi rin naman nila alam na makukuha pa nila si Jaylen Brown at posibleng si LeBron pa ang sumagip dito kay Embiid para hindi ma-trade. Agent ni LeBron nagsimula yung usapan ng trade na malamang dalhin niya ni Joel Embiid until sumunod na taon or until mag-retire talaga si LeBron. Dahil ang problema talaga noon kaya hindi agad maiti-trade ng Philadelphia itong si Joel Embiid prior pa lang pumasok yung playoffs ay dahil magsisimula pa lang yung 187 million na kontrata niya. Magiging 57 to 67 million kada taon yun. Kaya problema pa lang noon kung paano siya iti-trade. Tapos injury pa.